Be? Okay. Bimbi tulay. Nga. May light siya. Kuha ka pang isa. Hindi nga, sila mo. Saan? Dun sa bag mo. Sa bag mo. May malabo. Seryoso? Oo. Ito. Hawakan mo. Dumi yun. Hawakan mo. Hindi yan madumi. Diyan. Tulay, di ba? Oo. Oo muna. Ito na ang gagamitin ko. Ano? Baby, tulay. Wala naman. Mga dalawang bebe, oh. Siyempre mo sa utsan mo. Try pa natin. Isa pa. Diba? Dalawa na. Dalawa. Oh my God. Ang dami yan. Ano plastic? Tapos tayo. Ano plastic? Ang dalawa bebe. Yung isa eh. Siya pa. Kulang pa yung tubig ata. Dalawa bebe. Dalawa. Yeah. Baby na tayo. Kulay. Dalawa. Diba? Ayun o. Okay na. Kaya palagi may sakit ng puso. Kaya pala masakit. Ang buti hindi ka naglubot masyado. Guys, kanina nag-pregnancy test nga uli ako ito. Pregnant ang nakalagay. Hindi pa rin ako makapaniwala. Kakababa ko lang. Kumain kasi kami sa taas dahil nga yung bago naming landlord may pahandaan para sa amin pa welcome ba. Nandun pa si Marvin siya kasi Ate Mary. Kasi nagsya-sharon sila. Tapos nga, nung umakyat kami, sinabi ko kay ate, tuwan-tuwa si ate. Tapos sabi nila, kuya, blessing daw yan, saktong dating pa namin dito, bagong trabaho, bagong lugar, tapos, baby. Tapos sabi nila, citizen daw agad. Sabi nga, oo nga po, naunahan pa nga kami. Hindi pa PR. Grabe no. Puro positive. Ito yung kaninang madaling araw. So, yan. Kung tinitingnan nga namin, so ka-video call namin si Sofia. E di nga nung nilagyan ko na siya ng ihi. Tapos parang may nagbe-blink lang siya na isa dito. Paglabas ko, pinakita ko kay Ate Mary, nagbe-blink. Tapos sabi ni Sofia, ate, ano mo lang, patong mo lang, lagyan sa sahig. So nilagyan nga namin sa sahig. Tapos parang nag-blink lang siya ng mga ilang blink lang. Tapos dire-diretso na siya na full.
Tapos pregnant. Tapos si Marvin naghahakot kasi ng gamit sa sasakyan sa taas. Nung narinig ni Marvin na nakalagay nga pregnant, tumakbo si Marvin pababa. Tapos tuwan-tuwa siya. Kasi guys, nakailang pregnancy test ako, puro negative mula last year. Kasi nga, dami rin nakapansin na tumaba ako last year. Akala nila buntis ako. So, akala ko rin buntis ako noon. Happy kami ni Marvin noon. So, halos 8 months akong hindi dinatnan. Kaya pabalik-balik kami sa doktor noon. Sobrang stress. Hindi ko na maintindihan yung tipong araw-araw na talaga ako umiiyak. Kaya yun yung reason kung bakit lumipat ako sa Kipin para magkasama na kami ni Marvin. Talagang minsan nga, hindi ko na nakakausap si Marvin kasi yun nga yung iniisip ko. Kasi ninaano ko, ako yung may problema. Hindi ako dinadatnan, hindi kami magka-baby. Kasi ready na kami ni Marvin. Natakot pa kami na mag-baby ni Marvin dahil nag-aaral pa nga siya. So, nung nagkaroon na siya ng full time, so doon ready na kami. May ipon naman kami. Kaya na naman namin mabuhay kung magkaka-baby kami. So, ayan. Pregnant. Wala, nag-video ako. Ate Mary. Sobrang grabe yung stress ko noon. Bali, konti lang yung nakakaalam noon sa na-experience ko nga mula last year. Kaya, ayun, talagang hindi ko mapigilan umiyak. Kanina umaga, naghahakot si Marvin. So, tinititigan ko to. Ito pala yung meron ako 3 nito na positive. Tinititigan ko siya, tapos umiiyak ako. Tapos nung nasa biyahe na kami ni Marvin, sabi niya sa akin, hindi pa rin daw siya makapaniwala na magkaka-baby na kami. Tapos iniisip na nga niya yung mga bibilhin, like yung car seat, yung crib, yung mga ganun ba. Mga iniisip na ni Marvin. Tapos sabi niya sa akin, gaganahan daw siya lalong magtrabaho kasi syempre may baby na kami ni Marvin. Kausap niya yung landlord namin sa taas. Tuwa ako kasi syempre, sabi ni Marvin, gumagana siya. Sabi niya gano'n. Nakakatawa lang. Hindi pa alam ng parents ko, guys. Bali, mga kaibigan pa lang. Konti pa lang naman na kaibigan ang sinabihan ko kasi gusto muna namin magpa-ultrasound bago ko sabihin kala mama sa parents namin ni Marvin. Magpapagawa kasi kami ng damit ng baby na may nakalagay na first grandchild coming soon, 2026. So, nitong mga nakaarang araw, masama talaga yung pakiramdam ko, guys. Tapos, di ba nagda-diet ako, hindi ako kumakain ng morning. 11:30 na talaga yung start ng kain ko. Tapos, mula nitong Monday, gusto ko na kumakain tuwing umaga. Tapos, niyaya ko pa nga si Ate Karen. Ate Karen, tara mag-canteen. Nagugutom ako. Umaga yun, guys, sa 7:15 yung break namin. First break namin yon. Nagaya akong mag-canteen kasi sabi ko nagugutom ako. Tapos, kain ako ng kain. Talagang hindi ko mapigilan yung kain ko. Tapos, yun nga, halos 2 days din akong di nakapasok. Pumasok ako ng, hindi ako po, Tuesday, di ba Monday nga, nakikibe ako. Tapos Tuesday, naramdaman ko na hindi talaga ako magkaigi. Sobrang sakit ng puson ko. Sabi pa nga nung ni Ate Karen, baka daw mamaya buntis nga daw ako kasi yung experience niya daw dati nung di niya alam na buntis siya, sobrang sakit daw nung puso niya, hindi daw niya maintindihan. Tapos ininuman daw niya kung ano-anong gamot, hindi daw nawawala, tapos nag-inom-inom pa nga daw siya noon. Kasi malay ba na hindi siya buntis. Tapos nung hindi pa rin nawawala, nagpa-check up siya 4 weeks na daw. Tapos yon nung Wednesday, hindi na ako pinapasok ni Marvin kasi nananakit talaga siya. Sabi ko, hindi iba talaga yung pakiramdam, masakit. Sabi ko, so ayun. Tapos, nung si Marvin lang yung pumasok, tinatanong nga niya ako kung mag half day daw ba siya, ano daw ba, samahan niya ako magpa-check up. Sabi ko, okay lang ako, be. Sabi ko ganyan. Tapos, nag-breakfast din ako noon, guys, nung Wednesday. Tapos, tapos may tanghalian pa ako. Tapos, nung dumating si Marvin, nagyaya akong mag chow mein noodle.
sa China Liang. So, punta kami ni Marvin. Hindi nakatanggi si Marvin sa akin. Kain kami doon. Tapos, kinabukasan, guys. So, pumasok ako. Parang mga 2 hours pa lang kami sa work. Umuwi na kami. Magpapa-check up sana kami. Sabi ko kay Marvin, wag kaya muna be. Kasi ayoko mag-inom-inom kasi baka nga mamaya may laman to. So, sabi ni Marvin, oo, may laman yan, manifest na natin yan, ganyan. Sabi niya, wag daw mag-isip ng negative, ano ang isipin namin, may laman to, may baby to. Tapos pag uwi namin, yung bit-bit namin na kakainin namin, so dumating kami sa bahay, siguro mga 10 na, kinain namin yung quinoa, tapos quinoa siya sardinas, kasi sabi ko gusto ko ng sardinas talaga, pinartner ko siya sa quinoa, sarap na sarap ako. Tapos, nung parang wala pa atang 1 oras mula nung kumain ako. Guys, nagutom na naman ako. Sabi ko kay Marvin, gusto ko ng chow mein noodles na may na may wonton soup. Kasi yun talaga yung kinakain ko pa ng mga nakaraang linggo din. Yun din yung kinikrave ko talaga, chow mein noodle. Tapos kumain kami ni Marvin, nag-chow mein noodle kami. Sabi niya, kakain ka naman, kakakain mo lang. Hindi rin siya nakatanggi, punta kami doon, kain. Sabi niya hindi daw siya kakain, tapos sumubo-subo lang siya. Ang dami ng serving, guys, diba? Alam niyo naman yung serving dito, madami. Tapos yung wonton soup ko, malaki. Ako lang din yung kumain noon, guys. Busog na busog ako. Tapos si Marvin nag-bubble tea lang siya, tapos tumikim lang ako ng konti. Tapos ayun na nga. Pagkatapos nun, kumain ulit kami, hindi ko na maalala. Tapos, naghakot-hakot na nga kami paglilipat. Habang nasa biyahe kami, kain ako ng kain. Hindi ko talaga mapigilan yung pagkain ko, guys. Sabi ko, kain ako ng kain. Wala na ba ako nito? Tapos nga, kahapon, hindi nga ako dinat ng aking period. Tapos nakalagay dito, may app kasi ako. Nakalagay na kapag hindi ako dinatan kahapon, magpipiti ako ngayong Sabado. Tapos ngayong Sabado, dapat daw, first na ihi ko. So, naihi ako ng mga alas 4 kanina. Naihi ako ng alas 4 kanina. Tapos, syempre, nung paglagay ko, nakakabahan ako noon. Si Marvin nakahiga pa noon. Pero alam niya magpipiti ako noon. Siya, kagigising lang niya. O, so, pumasok ako sa washroom. Tapos, nung ko siya, antok pa ako noon. Papakita ko naman yung video. Antok pa talaga ako noon. Talagang gaganong-ganon pa ako ng mata ko. Tapos, pagtingin ko, sabi ko, 2 agad. Tapos, medyo light pa nga yung isa. Tapos, sabi ko, be, gumanon ako. Tapos, tumakbo na si Marvin noon. Tayo agad siya kasi sabi niya, kasi pag alam daw niya kapag negative, tumatahimik ako pagkatapos ko mag-PT, tapos pupuntahan niya na ako sa washroom kasi pag nag-PT ako, ayoko na nandiyan siya. So pumunta siya sa washroom kasi sabi niya, tinawag ko daw siya, iba daw yung boses ko, parang iba yung tono ng boses ko, kaya sabi niya may something, kaya na daw siya, nagmadali siyang tumayo, niya na may baka nga may positive nga. So ayun nga, nakita ni Marvin positive, tapos pinagmadali ko siyang kunin uli yung PT pa para ma-double check ba kung talagang positive. Tapos kumuha pa kami ng isa, positive pa rin. Tapos putol na yung video noon eh. Tapos nung pagkatapos noon, nag-iiyak na ako kasi grabe yung stress ko, guys. Grabe yung stress ko mula last year hanggang ngayong taon. Dahil nga doon, kasi gusto na namin magka-baby ni Marvin. Tapos, hindi pa binibigay. Kaya, masyado kong yung sarili ko. Kahit nasimbahan kami, umiiyak talaga ako. Hindi ko talaga akalain. Baby na kami niya. First apo, both side, guys. Herrera at ng Larita. Kasi panganay si Marvin. Buntis na si Crystal. Sabi nga ng tita ko, ilang taon ka na nga? Magta-27 tita sa January. So, tama lang yung edad ko nang magka-baby, guys. Sakto lang si Marvin 31. Si Marvin medyo lampas na sa
dream na edad niya magka-baby. Pero nga nung time kasi talaga noon, hindi pa talaga kami handa. Ngayon, handa na. Kaya na namin. Ito na lang hinihintay namin. Kaya sabi namin, kahit hindi kami maging permanent resident, mahalaga magka-baby kami. Yun lang yung hiling namin ni Marvin. Kasi mas mahabi ni Marvin, mas mahalaga yung magka-baby kaysa yung permanent resident namin dito. Hindi na ako makaiyak ng bongga kasi naiyak ko na talaga kanina guys. Kahit nasa biyahe kami, umiiyak talaga ako. Kasi hindi talaga kami makapaniwala ni Marvin. Tapos nagtatawagan na kami ng mommy at daddy. Tapos nag-iisip kami ng nickname ng baby namin. Yung pwedeng pang babae, pwedeng pang lalaki habang hindi pa namin alam yung gender ni baby. Sabi nga nila ate, yung paborito daw kainin. So, yung paborito kong kainin kasi kiwi. Kasi di ba si Luis Manzano tawag nila sa anak nila peanut, yung iba mochi, yung mga kinakain nila. Ang kinakain ko kiwi. So, baka yun yung maging nickname namin. Depende pa guys. So, hanggang dito na lang muna tong vlog ko. Balitaan ko na lang kayo sa first check-up. Sana maging healthy si baby. Yun lang naman yung wish namin ni Marvin. Masaya, pero malungkot kasi syempre, first baby namin, sabi nga ni tita, masaya daw, maging masaya yung parents ko. Pero syempre, makakalungkot lang kasi sabi ni tita, malayo daw kami, hindi nila agad makikita yung baby ko. Kaya sabi ko sana Marvin, sana pag lumabas si baby, makauwi kami sa Pilipinas, makapagbakasyon para makita din ng family namin. Yan. Tatlo yan guys, tatlo. Puro positive. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Alam ko nandyan kayo mula dumating kami dito sa Canada. Nag-aral si Marvin, nakapagtapos si Marvin, lumipat kami ng province. Tapos ngayon magkaka-baby na kami. So nakita niyo yung journey namin ni Marvin mula nang dumating kami dito sa Canada. Ngayon magiging 3 na kami. Hindi ko na mapakita sa inyo si Marvin kasi nasa taas siya. Kausap pa ni ate ng landlord namin. Pero si Marvin kasi hindi siya showing sa camera. Mas makikita nyo na talagang masaya siya. Todo alaga ngayon sa akin mula kanina. Hindi niya ako pinagbuhat ng mga gamit kasi nga naglipat kami ngayon. Babataas siya, sobrang pawis niya kanina. Siya ang naglakay. Yung paalis kami sa Kipling hanggang sa dumating kami dito, siya ang nag-asikaso lahat. Wala akong binuhat guys. Siya talaga lahat. Ayaw niya akong pagagalawin. Tapos lahat ng mga request ko kanina, mga pagkain, binibili niya talaga. Alam ko magiging best daddy si Marvin sa anak namin. Kasi last year pa namin ito hinahangad. Nandito na siya. Pero next year pa namin siya makikita. So, yun lang. Bye-bye!